mayroon namang mga mayroon naman tayong nakikita na parang mga ano naman irritants. Halimbawa itong nangyari kay Christian Esguerra. Alam naman natin si Christian Esguerra identified sa Kakamping, sa Dilawan. Tapos ito namang mga pro-BBM na mga vloggers. Alam mo, may mga post yung ilang mga pro-BBM vloggers, sabi nila, dinadala sa level ng parang away ng pro-BBM na loyalista at sa Dilawan. Pangit naman yung ganun, hindi naman to away ng Dilawan. Kasi dapat nga mag-build tayo ng pagkakaisa ng lahat ng anti-Duterte. So sana dapat wala yung mga ganyan-ganyan. Ano masasabi mo, Nal? Kahit naman ano yung sabihin nila, hindi naman yun yung reality. Kaya okay lang, sabihin nila parang let off steam, di ba? Pero yung mga nangyayari sa ilalim, hindi naman sila yung pina-factor in. Ang pina-factor in dito, sino ba yung makakatalo kay Sara? No? At si Christian, significant journalist yan. Pero hindi naman siya hindi naman siya membro nitong mga grupong ito Na-identify lang siya. Dahil nga, bumabanat siya sa mga Duterte. Pero never siya naging miyembro ng kahit anong pink or yellow organization. Ang sana lang, yung alter ego ng presidente, huwag na siyang sumama rito. No? Dahil yung spokesperson ng presidente, siya yung alter ego ng presidente. So hanggat maaari, pabayaan na niya yung mga tao ang makipag-away. No? Huwag na siya. Dahil ang alter ego ng presidente, dapat hindi nakikipag-away sa mas mababa sa kanya. No? Halimbawa, tayo, dapat walang aaway sa atin, wala naman tayong posisyon No? sa balanse ng puwersa, we are insignificant. 'Di ba? Dahil wala tayong posisyon Di ba? So, ako, pwede siguro ako ma-identify na Pinklawan dahil chairman ako ng Akbayan. Di ba? Pero si Christian, wala namang organisasyon si Christian Bakit siya dinudumog? At bakit nila i-reduce sa away between the reds and the pinks, the reds and the yellow? Definitely, walang kinalaman doon. Kaya nga, ay si Sara. Ang mahalaga rito, yung anti-Duterte. Oo, dapat yun ang fokusan natin. Kumbaga sa crucial na laban na ito na may impeachment, dapat nagtutulong-tulong tayo na tayo yung nag-i-explain sa tao ano ang nangyayari sa impeachment. Kakampings ka man, Dilawan or pro Marcos, kita mo naman yung nandun sa Senate, di ba? Yung mga prosecutors, yung mga public prosecutors. Di ba yung public prosecutors, yon? May mga pro Marcos doon. Mayroon din doon Dilawan, mayroon Kakampings doon, o nandun sila Chiljok, di ba? Akbayan yan. Si Laila de Lima, mamamayang liberal. Yung isa sa mga spokesperson, si Renico, Makabayan Black yan, leftist yan. Tapos, kumbaga, bakit sana yung unity na yan, lahat yan anti-Duterte, iba-ibang grupo, nagsama-sama, sana ma-preserve din natin yan hanggang na sa 2028. Kaya, sana itong mga irritants na to, itabi natin yan. Ang mas concentrate tayo. Pero attorney kasi, pag gobyerno ka, halimbawa kami, sa gobyerno kami, dapat huwag kami masyadong sensitive. Dahil kami yung gobyerno, kami yung responsible sa buong bansa. Diba? Kaya pag merong kakulangan, halimbawa, kaunti lang nakukulong na kurap, talaga masisisi kami. Kung halimbawa may problema sa national budget, talaga masisisi kami. Diba? Kung talagang kung may problema sa mga insertions, may problema dito sa leadership fund, no? May problema dito sa mga allocables, may problema dito sa flood control, masisisi kami. Diba? Kaya wag kami masyadong sensitive. Yun ang nature ng gobyerno Talaga namang babanatan ka ng maraming mga tao, lalo na mga journalists, no? Wag kang mapikon, no? Ang pwedeng magbanatan yung makakapantay, no? Pero hindi yan usapin na may isang journalist, may isang vlogger na nag-criticize yung alter ego ng presidente, siya na yung makikipag-away. Iba na yung makikipag-away. Wag na siya. Dahil ang alam ko kasi, at least yung mga nakita ko mga nakaraan na gobyerno, ang spokesperson, walang sariling opinion. Ang opinion lang niya ay yung opinion ng presidente. No? At dahil ang opinion mo ay opinion lang ng presidente, hindi ka nakikipag-away sa lahat. Hindi ka namimili ka ng makakaaway. Halimbawa, si Sara, Vice President, yun, pwedeng awayin, di ba? Pero, hindi mo aawayin lahat. No? Inuulit ko,
kung ikaw ay alter ego ng presidente, lagi mong iisipin, no? Ano ba yung dapat posisyon ng presidente? Hindi yung posisyon mo. Yun lang yung sinasabi ko, no? Kaya nga ako rin may mga nag-comment diyan na si ang Palace Press Officer daw masyadong panatiko sa pagdidepensa sa presidente, masyado daw ako naman ang paliwanag ko naman diyan. Expected naman yan sa pag Palace Press Officer ka. Ay syempre, alam nga naman hindi mo ipagtanggol ang presidente. Talagang yun yung trabaho mo eh. Kaya hindi mo ipagtatanggol ang presidente sa lahat. Kaya ipagtatanggol mo yung presidente sa lahat, no, mahirap yun. Dahil ang dami papagpapagod sa presidente. Pipili ka lang. Di ba? At usually, ang pipiliin mo, yung medyo ka-level ng presidente. Dahil nga alter ego ka eh. Kumaga, pag nagsalita ka, parang nagsasalita yung presidente. No? Dapat naman papatulan ng presidente yung isang Ronald Llamas o yung isang attorney Enzo. Kung halimbawa, nag-criticize tayo sa gobyerno, dapat hindi tayo papatulan. Dapat hindi, kaya lang, Nald, pwede naman sana, ang pwedeng nangyari dyan, bilang Palace Press Officer, okay, ipagtanggol mo ang presidente kasi trabaho mo yan. Pero isa pang trabaho mo, yung mag-develop ng support para sa administration. At sa pagkakataon na yan, sana hindi dumating sa ganito. Hindi dumating sa ganito na yung mga pwersang katulad nito, itong sila Christian, anti-Duterte din naman yan eh. Tapos itong mga pro-Marcos, anti-Duterte din. Sana yun na lang yung na-highlight natin. Pero anyway, sa tingin ko naman, baka humupa na yan dito sa susunod na mga araw kasi mas kailangan natin unity against sa Duterte. Lalo na dito sa impeachment. Matagal pa to. Kaya hindi tayo dapat dito ma-divide. Pero sa tingin ko naman, okay na rin yan na naglalabasan ng mga ideas. Pero sana, wag nang palakihin pa. Sana patungo na tayo sa pagpapahupa ng init. Okay na yon, nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa, nangyari na yan. Pero sana patungo na tayo sa unity. Pero kung hindi ito ma-manage, ay pwede itong lumala. Halimbawa, marami na ngayon ng mga civil society, marami na yung, halimbawa, yung nabasa ko kanina, nabasa mo ba yun? Yung morning coffee talks, no? Maganda yung kanyang depensa kay Christian. Dumadami na yung ganon, no? Nagsisimula na rin yan manggaling sa pink movement. Nagsisimula na rin yan manggaling sa mga independents. So, kung inip in the bud na, no? Wag nang patagalin. At tumatagal siya dahil nga parang ang kalaban ni Christian yung buong gobyerno eh. No, parang yun ang kalaban niya. Paano napunta ron? Nakalaban mo yung buong gobyerno, kalaban mo yung makinarya ng gobyerno. Isa ka lang naman journalist eh. 'Di ba? Paano dumating sa ganung klaseng punto? No.